Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Sa lahat po ng mga nakatuto ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang magandang gabi sa iyo at sa lahat ng mga nakatutok ngayon sa iyong channel para pakinggan ang aking kwentong ibabahagi sa inyo. Ako si Jovelyn, laking probinsya dito sa norte. At dito rin ako ngayon nagtatrabaho. Marami na akong napakinggang kwento tungkol sa kulam at barang dito sa channel mo. At aminin kong nakaka-relate talaga ako. Biktima kasi ako ng kulam, ang buong angkan namin. Malaki ang lupang pag-aari ni Lola Aring. Ang pagkakaalam ko ay nasa 40 hectares ang lupang yon. Ang plano niya ay bago siya mamatay ay ipamana na sa 4 niyang anak ang pag-aari niyang yon. Ngunit may gusot sa lupang yon. Dahil nasa 1/4 ng lupa ni Lola Aring ay inaangkin ng kalabang angkan. Malayong kamag-anak namin ang mga ito ngunit mahilig kumamkam na mga lupang hindi naman talaga sa kanila. So doon nagsimula ang gulo. Pero palaging liyamado si Lola Aring kasi matibay ang hawak niyang ebidensya tulad ng titulo ng lupa at hindi yon matanggap ng kabilang kampo. Kaya palaging nag-aaway ang magkabilang angkan. Samantala si Lola Aring na ang kumukupkup sa akin simula noong 9 years old pa lamang ako. Sobrang bait ni Lola sa kanyang mga apo. Pero papadudot isang araw ay bigla na lamang nagkasakit si Lola. Akala namin ay trangkaso lang kaso noong panahon na yon ay uso ang trangkaso. Baka kako nahawa lang sa pinsan ko na noong mga panahong yon ay may sakit din. Kinabukasan na nagkaroon siya ng sugat sa leeg at sobrang katidaw kasi kaya kinamot niya. Hanggang sa mag-isang linggo na, palaki ng palaki yung sugat niya sa leeg at halos buong leeg na nga niya. Kaya pina-check up namin si Lola. Binigyan siya ng doktor ng ointment at naresetahan ng gamot. Ang akala namin ay okay na pero lalo pang lumala ang lagay ni Lola. Lumipas ang 1 buwan, yung sugat niya sa leeg ay kumalat na hanggang batok at mukha niya. Namagana yung mukha niya kaya hindi na siya naglalabas noon. Nakita ko si Lola na nakaupo at may ginagawa siya sa mga kamay niya. La, ano bang ginagawa ninyo? Tanong ko. Pinagdidikit niya yung dalawa niyang hinliliit at laking gulat ko nang sabihin ni Lola na halika dito, tingnan mo nga ito. Lumapit ako at tinignan yung dalawa niyang daliri. La, bakit ang haba ng kanang daliri niyo? Yung kaliwa naman maiksi. Tanong ko. Hindi kumibo si Lola at pinatawag si Lolo Nestor. Nang makita naman ni Lolo ang dalawang daliri ni Lola ay inutusan niya ako. Umarkila ka ng tricycle at pumunta tayo kay Aling Feli. Agad ko naman itong sinunod at naghanap ako ng tricycle. Bali si Aling Feli pala ay kilalang manggagamot sa kabilang bayan. Bumiyahe na kami papunta sa lugar ng albularyo. Nang makarating na kami ay pinaupo si Lola. Nay, kinukulang po kayo. Hindi ko alam kung magagamot ko kayo ngayon kasi masyadong malakas ang dumadali sa iyo. Sabi pa ni Aling Feli kay Lola. Hinawakan ni Aling Feli ang kamay ni Lola at ginawa niya yung ginawa ni Lola nung nasa bahay pa lamang kami. Kita niyo ho yan? Ang haba nung isa, ano ho? Teka nay, may kukunin lang ako. Ang sabi ng matanda. Tapos ay kumuha ito ng puting kandila at tinawa si Lola. Biglang may lumitaw na hugis tao. Hindi kahabaan ng buhok at para itong kulot. Babae ho ang kumukulam sa inyo. May nakaaway ba kayo? Tanong ni Aling Feli. Nung marinig ko yon,
ay napatingin sa akin si Lola at meron na akong hinala kung sino ang kumukulam kay Lola. Ang kabilang kampo. Hinawakan ulit ni Aling Feli ang kamay ni Lola at pinagpantay niyang muli ang mga hinliliit ni Lola. Nay, nagpantay na yung dalawang hinliliit mo. Natakot po siguro ang gumagawa niyan sa'yo kaya itinigil niya, sabi pa ni Aling Feli. Pinahida ni Aling Feli yung sugat ni Lola ng langis na may bulong niya. Sinabi niya din na kapag maliligo si Lola ay samahan ng pinakulong balat ng kakwate. Isang linggo daw na ganon lang ang ipaligo niya at gagaling na siya. Binigyan din ng langis si Lola at ipahid din daw ni Lola tuwing umaga pagkagising at bago matulog sa gabi. Pagkatapos noon ay umuwi na kami. Ginawa ni Lola ang sinabi ni Aling Feli sa kanya at ayun nga isang linggo lang ay natuyo na ang mga sugat niya at gumaling na siya. Samantala nang malaman nito ng mga kamag-anakan namin ay nilusob nila ang kabilang angkan para harapin si Mila. Ang matriarch ng nasabing kalabang angkan. Ang kay Lola Aring, si Mila ang nagpakulam sa kanya dahil nga sa away nila sa lupa. Papadudot hindi ko makakalimutan na nagkagulo ang dalawang angka noon at halos magkapatayan na dahil nga sa ginawa kay Lola Aring. Buti na lamang at pamagitna na ang barangay at pinagkasundo ang dalawang magkabilang angkan. Yun nga lang papadudot, nagpatuloy pa rin ang kompetensya ng dalawang angkan pero wala nang nakulang pa sa amin. Yun ang akala namin. 2 buwan pagkatapos makulam si Lola Aring ay namatay naman si Tita Lloyd ako. Ang alam namin ay namatay siya sa diabetes at infections na kumalat sa kanyang buong katawan. Ilang taon lang nagkasakit ang tita ko, almost 2 years lang pagkatapos ay namatay na siya. Hindi na niya kinaya pa. Few days bago siya mamaalam, kita namin na hirap na talaga siya. Kahit gusto niyang kumain ay hindi na siya makalunok pa. Sobrang payat na at hindi na nakakapagsalita pa. Puro iling na lang siya. Hindi na din nakakasalat, nasa wheelchair na lamang siya. 1 taon siyang ganon pero noong namatay siya at inimbalsa mo na siya, pinatawag yung asawa niya. Then may mga ipinakita sila sa tito ko na mga higad na mga malalaki na lumabas daw sa bibig ng tita ko. Sabi ng lalaki, "Pare, kinulam yata ang asawa mo." Yes, kulam. Una pa lang ay may hinala na kami na kinukulam si Tita Lloyda. Pero hindi naniwala ang asawa niya na isang born again Christian. Ayon kay Tito Noling, meron namang kasing scientific explanation sa mga dinanas ng tita ko. Pero papadudot, sabi ng imbalsamador sa tito ko, kung masisikmura mo pre, sa araw ng libing ng asawa mo sa sementeryo, bago nyo siya ibaon, ay pakuan mo ang kanyang noo ng 4. Total ay hindi mo naman na mababawi ang buhay niya kaya kung kaya mong gawin para makaganti ka man lang sa gumawa noon sa misis mo. Kasi daw sigurado yung nangkulam sa asawa niya is pupunta daw para kunin yung tinatawag nilang karkarma sa Ilocano. Parang yun daw yung gantimpala nila sa tuwing nakakapatay sila, mas lalo silang lalakas. And then yun na nga, nung araw ng libing ay nagulat kami nang dumalaw ang kabilang angkan sa pangunguna ni Mila. Nakiramay ang mga ito kina Lola Aring at sa ilang kamag-anak namin. Nakita ko namang tahimik lang si Tito Noling. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Mamayang kaunti bago ipasok sa nicho ang kabaong ay pinatabi muna ng tito ko yung mga taong nakapalibot sa kabaong. Pinabuksan niya ang kabaong sa mga kamag-anak naming lalaki. At nang walang pag-anilangan ay ibinaon niya ang pako sa noo ng bangkay ng Tita Lloyd ako gamit ang martilyo. At kasabay na din noon ng pangingisay ni Mila. Bumulwak ang madaming dugo sa matanda na matyarko ng kabilang angkan, ngunit wala naman itong butas. Kinalaunan ay namatay din ito. Doon namin napag-alaman na ang kalabang angkan ang pumatay kay Tita Lloyda dahil ang lupang kiniklaim nila ay yung supposed land area na ipapangalan sa tiyahin ko. Dahil dito ay nagkagulo na naman ulit ang dalawang angkan sa pangunguna ni Tito Noling. Umatras ang kabilang angkan habang bitbit nilang bangkay ni Mila.
Bagamat umatras ang kalabang angkan, ay alam kong simula na yon ng mas matinding gyera sa pagitan ng dalawang angkan. Samantala kumalat sa buong barangay ang pagkamatay ng matyarka ng kabilang angkan na si Mila. Sari-saring haka-haka ang kumalat pero iisa lang ang sigurado. Inaakusahan na ng taong bayan ng kabilang angkan bilang pamilya ng mga mangkukulam. Dahil doon ay marami kaming nabalitaan noon na namatay sa barangay namin, kabilang na ang aming kapitan dahil kinulam daw. Habang kami naman, angkan ni Lola Aring ay kumonsulta na sa mga magagaling na albularyo sa bayan namin para magkaroon kami ng matibay na panlaban o depensa laban sa kulam. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari kasi nga bata pa ako noon. Pero pagkaraan kasi ng 4 na buwan simula nang mamatay si Mila, ay tumahimik ang kabilang panig. May mga lumipat na sa Maynila para doon manirahan. May mga umalis papunta ng ibang bansa. Sa kabilang banda, ang pumalit na pinuno ng kabilang angkan ay si Demetrio, anak ni Mila, at may mga anak itong babae na pawang mga matatandang dalaga na. Ang usap-usapan ay mangkukulam daw ang mga anak ni Demetrio dahil ang kanilang ina ay isa raw kilalang mangkukulam sa Siquijor bago nagpakasal sa anak ng matriarka ng kabilang angkan. Papadudot, may pinsan ako na sabihin nating biniyayaan ng kakasigan at kagandahan ng ugali. Siya si Aldrin, 21 years old, at sa edad niyang yon ay habulin talaga siya ng mga babae. Ganon pa man ay hindi siya babaero at sa halip ay nagbabalak pa nga siyang pumasok sa pagpapari. Noong nalaman ito ng mga babae nagkakagusto sa kanya, ay todo kumbinsin nila kay Aldrin na huwag pumasok sa seminaryo. At ginawa nila ang lahat ng klase ng panliligaw para mapasagot nila ang pinsan ko. Yes, Papa Dudut, mga babae na ang nanliligaw sa pinsan kong mala Adonis ang kagwapuhan. Samantala wala kaming kaalam-alam noon na isa sa mga matatandang dalagang anak ni Demetrio nagkakagusto sa pinsan ko. Si Loretta na noon ay 43 years old na. Bunso siyang anak ng patriarko ng kabilang angkan. At laking gulat na lang namin lahat nang ipakilala ni Kuya Aldrin si Loretta bilang girlfriend niya. Maski sa kabilang angkan ay nagulat din sa naging pasabog ni na Kuya Aldrin at Loretta. Naisip namin na baka ito na ang hinihintay para magkasundo ang dalawang angkan. Samantala marami din ang miyembro ng angkan namin ang tumutol sa love affair ni na Kuya Aldrin at Loretta. Ayaw nilang maniwala na true love yon at nag-iibigan sila. May hinala pa nga kami noon na baka ginayuma lamang ni Loretta ang pinsan ko, kaya gano'n na lamang ang pagmamahal niya doon sa babae. Pero papadudot, nagtagal ang relasyon nila at proud na proud pa nga ang pinsan ko sa kanya na girlfriend niya si Loretta. Ngunit ang nanay niyang si Tita Nieves ay hindi talaga kumbinsido, kaya pinatawag niya ang kaibigan niyang albularyo na marunong manggamot ng mga may sakit na galing sa mga elemento. Magaling din itong magpakawala ng bisa ng gayuma. Isang araw ay kinausap ni Kuya Aldrin ang albularyo without knowing sa totoong pakay nila sa pinsan ko. Nagtaka na lamang si Kuya nang bigla na lamang magsagawa ng ritual para malaman kung ginayuma lang ba ang pinsan ko o hindi. Nagtataka naman si Kuya Aldrin kasi clueless siya noon at hindi niya alam kung para saan ang ginagawa sa kanya. Hindi naman sumasagot ang mama niya at ang albularyo kung para saan ang ritual. So ayun nga, lumabas nga sa ritual na ginayuma nga si Kuya Aldrin pero hindi raw ito tumatagal. Samantala'y dumaan yung ilang buwan at nawala na ang bisa ng gayuma at iniwalayan ng pinsan ko ang matandang babae. So inakala yata ni Loretta na si Tita Nieves ang nagpawalang bisa ng gayuma. Sa sobrang galit niya, ipinakulam niya yung mga kapatid ni Kuya Aldrin pati si Tita Nieves. Kakaiba raw ito, as in malakas na kulam. Yung ginayuma pa nga na yan. Tapos pangalawang kapatid ni pinsan na si Kailin. Ayun, naging pokpok pero hindi alam kung ano ang ginagawa niya. Minsan nababaliw na lang bigla. Yung pangatlo ay nabaliw pero ginagamot sa ospital. Yung pang-apat ay nakakausap daw ng mga spirit at minsan daw ay nakakausap niya yung mga lolo namin at natutulala. Habang yung isa naman ay naging ermitanyo. Tapos ang pinakahuli, ang bunsong tuluyang
nawawala sa sarili na umiiyak na lang daw ng walang dahilan. Hanggang sa yung pangatlo ay lumala na ang kalagayan. Hindi na talaga makontrol ang isip niya hanggang sa isang gabi ay nag-uwi na lamang ito ng baril sa bahay nila at pinagbabaril ang lahat ng mga makita niya. Patay lahat ng mga kapatid niya kabilang si Kuya Aldrin na tinadtad ng bala sa ulo. Nakaligtas naman noon si Tita Nieves pero sobrang natroma na sa mga nangyari sa kanyang pamilya. Maski kaming mga kamag-anak ay hindi rin makapaniwala na nauwi sa ganon ang lahat. Hanggang sa may isang nakapagsabi sa amin na kinulam ni Loretta ang buong pamilya ni Tita Nieves. Pwede kasi yon, kulamin ang pag-iisip mo. Kapag nangyari yon ay magkakaroon ka na ng hallucinations at para kang sinasaniban. Ganon ang nangyari sa mga anak ng tita ko kasama na si Kuya Aldrin. Nabaliw dahil kinulam ni Loretta ang utak nila para makaganti sa lalaking nagpaasa sa kanya. Dahil naman sa mga nalaman namin ay muling nagalit ang angka namin laban sa kabilang partido. At isa sa kamag-anak namin ang pumatay at gumahasa noon sa 3 dalagang matandang anak ni Demetrio. Kasama na si Loretta. Nagkagulo sa buong barangay namin noon pero hindi nakulong ang mga kamag-anak namin kasi takot sa angkan namin ang mga otoridad. Pero nagpatuloy ang kaguluhan sa pagitan ng dalawang angkan. Gumanti rin kasi ang kabilang partido at may mga napatay din mula sa angkan namin. Kabilang na si Tita Nieves na pinagtataga noon ng pamangkin ni Demetrio na si Ivan. Samantala dahil sa nanganganib noon ang mga buhay namin, nagpasya noon ang mga magulang ko na umalis na lamang sa lugar namin at lumipat na ng ibang matitirhan. Okay sana Papa Dudut, ayos na ang lahat. Aalis na lamang kami. Nang biglang may mangyaring trahedya sa pamilya namin. Isang gabi bago ang nakatakdang pag-alis namin ay pinasok ang bahay namin ng mga armadong lalaki na nakasuot ng bonet. Agad na pinatay noon si Papa. Binaril sa noo. Tapos si Mama ay ginahasa bago pagbabarilin sa maselang parte ng kanyang katawan. Yung mga kapatid kong lalaki ay pinagbabaril din noon sa ulo hanggang sa sumabog ang kanilang mga utak. Habang ako naman ay ginahasa. Binugbog. Pero ang pinaka nakapagtataka, kahit binaril ng mga lalaking pumatay sa pamilya ko, ay naiwan lamang ako sa isang sulok noon na duguan at umiiyak. Hindi ako makapaniwala na sa murang edad ko ay mangyayari sa amin ang ganon. Nakaligtas ako. Papadudot ilang taon din ang inabot ng trauma kong iyon hanggang ngayon ay ramdam ko pa rin ang sakit at takot lalo na nung pinatay sa harapan ko ang pamilya ko. Napunta ako noon sa kustodiya ni Lola Aring habang isinasagawa ang investigasyon pero hindi nahuli ang aktwal na nagmasaker sa pamilya ko. Pero syempre common knowledge na sa buong barangay namin kung sino ang salarin sa pagpatay sa pamilya ko. Walang iba kundi ang kalabang angkan. Kaya pagkatapos ng massacre noon sa pamilya ko ay naging sunod-sunod ang patayan sa pagitan ng dalawang angkan. At kahit na napatay noon si Demetrio ay lalong lumala ang pag-aalab ng kabilang kampo na ubusin kami. Dahil sa nangyari pina-evacuate na kami ni Lola Aring sa malayong lugar nang sa ganon ay hindi na kami madamay pa. Kailangan manatiling buhay ang matriarka ng angkan namin dahil nasa kanya ang totoong laban, ang legal na laban. Papadudod sinikap kong mamuhay ng normal noon pero hindi ko magawa dahil naaalala ko ang karumal-dumal na nangyari sa pamilya ko. Napuno ako ng galit sa aking puso. Dahil kasi sa nangyari sa angkan namin nawala ang aking kamusmusan at nabuhay ako sa takot at matinding trauma. Lumala din noon ang PTSD ko. Kaya dinala ko noon sa isang espesyalista para maiterapi. Sa ngayon Papadudot ay patuloy pa rin ang labanan sa pagitan ng angkan ko at ng kabilang angkan. Walang sawang away, patayan at kung ano-ano pa. Pero umaasa pa rin ako na balang araw ay matatapos din at magkakabati na ang dalawang angkan. Sa ngayon din ay patay na si Lola Aring, si Tita Brisilda ang panganay na anak ni Lola Aring ang tumatayong matriarka ng aming angkan. Nahati na rin sa 4 ang 40 hectares na lupa ni Lola. Although hindi pa rin natatapos ang claim ng kabilang kampo kaya patuloy pa rin ang sagalot sa dalawang angkan. Papadudot hanggang dito na lamang po ang aking sulat at sana'y marinig ko rin po itong ikwento ko para mabawasan naman ang bigat dito sa dibdib ko. Sana'y dinggin na rin ng Diyos
ang matagal ko ng hiling na peace of mind kasi kailangan ko po yun. Lubos na gumagalang, Jovelyn. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.